Magandang hapon din sa inyo lahat. Magandang hapon po. Okay po. Marami sa iyo, Ricky, dumating ka. Ito, maraming nangyari dito. Yung halimbawa yung nagbigay sa akin ng Supreme Court. Supreme Court na Ten Commandments. Alam niyo si Lito, tawag Bagyo. Ito ang Calling card. yung lahat ng simbahan siya bibigay ng Ten Commandments. Pumunta ako sa kanya year 2019. Ang alam mo nangyari ito, Supreme Court sa kanya, ang gawain niya, pukpok. Basta dumating ka doon, patukin ka ng pukpok. Ang basta sino mga spiritual darating sa kanya, pukpok sa kanya ang spirit. Kasi Supreme Court sa kanya. Dumating ako sa 2019. Pinupok ako. Hanggang pinupok. Bago kami dumating, darating tayo doon sa utos ng Diyos. May mangyayari, halos lahat kayo na sumama, ilan tayo doon. Sabi ko sa kanila, may mangyayari, hindi ka dumal-dumal maramdaman nyo, huwag kayo, huwag kayo magdamdam. Ito ang nakatakda. Alam mo ang ginawa sa akin? Kung ilang beses pinupok ako, may sing-sing siya. Maraming beses. Sa talaga yung mga ilang beses yun. Isang daan. Nadung kayo, no? Hindi ba? Sabi ko, huwag kayo kumipo. Siyang sumuko. Ang sing-sing niya. Ikaw ba si Jesus? Ikaw ba si ano? Habang buhok mo. Ay, masaya ako, natuwa ako. Ito na ang pagsubok sa mga spiritual. Kung ikaw ay nagdamdam, ikaw ay nagtampo sa kanya, at ikaw ay nagalit, hindi ka spiritual. Umiira ang inyong mataas. Dahil iniral niyo ang sarili niyo, ang kayayaan niyo sa tao, hindi kayayaan sa Diyos. Umalis ako, nag-different nila ako, lumaki ang ulo ko. Parang inarumita nila ako ng Diyos. Yung breathing heart, sa ganun yun, pinituran ako, ginanon. Yung breathing heart na ganun. Ang breathing heart na ganun, ang kanan kamay, nakuha sa picture sa akin. Ito, nag-imbitahan naman sa akin, year 2022. 25. Hindi, 22 muna. 22. Yung invitation. La Union. Hindi Commandment. 22. Ang sabi ko, wala bang hudyat sa taas. 2022. Wala bang hudyat sa taas at ako ay patutungo sa iyo. Hindi. Okay lang, sabi niya. Tumawa ang ama, binulong sa akin, punta ka year 2025. Ang usapan doon, 3 days na dulaw sa kanila. Yung 3 days yun, 3 oras lang kami nag-uusap. And sabi ko, Manong Lito, dahil ito siya, may katungkulan siya. And din sa Malacanang din ang may ano siya. Mayroon siya. Ang sabi, nag-usap kami, sinundo niya ako, niyakap niya ako. Sabi ko, Lito, Manong Lito, pupunta ako, ang utos ng ama. Sabi niya, oo, hintayin kita. Alam mo, dumating sa akin. Dumating ako doon, sinundo niya, iyakap niya ako. Tapos, kinausap ko siya. Sinalungan mo sila. Ano sabi nila? Tinuro niya ang bawat sabi sa kanya. Kayo yung alagad ni Jesus Christ, no? Sabi niya na nagnangalit. Sabi niya na nung baptist siya. Sinabi niya, huwag kayo gaganti. Pero yung isa, kinuha niya yung itak niya. Sabi niya, tinatiyas niya yung tinga ng isang dadakot sa kanya.
Yung panahon noon, Jesus Christ sabi niya, yun din yung panahon kaya may din sabi niya. Naulit-ulit. Kaya yung panahon. Hindi galing sa akin, galing sa kanya. Dahil kinakugulat ako. Galing sa mga bagay ng mga tao, yung mga pinili ng Diyos, ang sinugo. Hindi ako Diyos. Ako ay naglilingkod sa Diyos. Dahil lahat tayo ay naglilingkod sa Diyos. At bawat isa sa atin ay pipiliin kung tayo ay tapat sa Kanya. Ang tunay tapat sa Kanya ay marunong magkumbaga, marunong makibagay, marunong makisama, ay lahat ay sa Kanya. Lahat ang panguhusga. Tama hindi? Yung dumating ako doon, nag-usap siya ng patotoo sa marami doon kasi first Friday, Sunday, na doon lahat iba-ibang nasyon pumunta. Marami mga tao doon. Pinakilala kami, pinakilala ko dahil sabi niya, si Amay din na ang nakapasa sa lahat, pansubok sa lahat. Sabi ko naman kung anong lito, maraming salamat at ginawa mo dahil para masubukan din ang aking kasamaan hanggang sila tapat sa akin. Ang mga salita ko ay pinagampanan nila, sinunod nila. Maraming salamat sa kanya, sumunod sila, hindi sila nagandang. Dahil lahat sa spiritual, lagi natin tulad ng makumbaga. Itataas tayo ng Diyos. Dito, ang nangyayari sa akin dito, inborn ako. Bata pa ako, naglalayas-sansan ako, hanggang nandito na. Kung sa logo ito, binigay sa akin sa Makati, tinatakan nila ng gamit ko. Maraming bagay, mga tao, binigyan ng nangyari sa akin, sila ang nakakakita sa akin. Wala akong alam kung di sila magpatotoo yung nakita nila sa akin. Lagi ko tandaan, lagi ko sinasabi, sino ba ang Diyos mo? Sabi ni anong religion yun? Kasi Diyoba. Sino ba ang Diyos mo? Ang Diyos ko, si Jesus Christ. Si Jesus Christ, sa Katoliko tayo, si Jesus. Kahit kung wala siya ang nagtubos sa atin, wala tayo dito sa lupa. Huwag natin sayanin lang dito tayo sa lupa. Gumawa tayo ng kayamanan ng kabutihan. Hindi kayamanan ng ditong mga palamukila sa lupa. O kailangan natin yan basta nauna natin si Jesus. Praise to God. Tama, hindi? Sinabi ko sa iyo, Ricky, wala akong pinag-aralan. Kahit pangalan ko, hindi ako tumula, hindi ako lumasa. Lahat ng mga sinasabi ko, binubulong ng sa atin ng Diyos. Yun yung pinapaliwanag ko sa inyo. Hanggang sa pagkakagaling ng tao, ang Diyos pa rin. Dito kami nag-uusap sa kamay. Pati buhok ko, di ako nagugupit. Maraming salamat, Ricky, nandito sa nandito rin sila ito, pumunta rin sila dito. Yung tatlong oras na usap kami sila ito, sabi ko, anong nito at pauwi na ako ng Diyos. Ang sabi niya, yun ito, ano style niya, sabi ko, pinauwi na ako ng Diyos, tapos na kami nag-usap ng 3 oras. Nakabigil lahat. Tapos sabi niya, sandali lang. Tapos na kami nag-usap, wala na kami problema, at dadalayin niya na ang Supreme Court, at paraiso, at luma at bata. Hindi galing sa akin, galing sa kanya. Sa kanya na paraiso, dinala ko lang dito para nakasaysayan at sa kanya yan, hindi sa akin. Tama, hindi. Dalayin mo na ang paraiso. Luma at bagong paraiso. Ang luma at bago. Ito yung binigay sa akin. Ano yan?
Ito. Alay mo na ang luma at baka. Ngayon, ang project niya daw ngayon, lahat ng eskwelahan at siya nagalagay ng 10 commandments. Yun ang project niya ngayon. Sabi niya, ang tawag sa akin, kuya ang tawag sa kanya, ang ngayon tawag sa akin, kuya, ikaw lang ang nakapasa sa lahat ng spiritual ay dumating dito sa bago. Yun, nangyayari niya sa nanay niya, hanggang siya na-input sa 40 years. At sinubukan niya ang lahat pa ng reklamo, para yung nagtamdam, nagtampo. Wala silang nakakita. Yung ginawa ko, lahat minahal ko pa rin siya. Anong dapat natin para tayo ay tanggapin ng Diyos, lugod-lugod. Hindi tayo pwede magdamdam kung tayo ay isang spiritual na lilingkod sa Diyos. Tama, hindi? Tama po, ma. Nagbigay din siya ng yung sticker. Pati ID na binigay niya, sticker. Imbis isa lang binigay niya sa akin, isang bundle. Ilagay mo yan sa iyong mga sasakyan. Tayo nagkakaisa sa spiritual ng mga ginamit ng masaya ko natin ngayon at lahat ng bagay ang nandito ka. Isang layunin natin, isang patutungo natin sa Diyos pa rin tayo ang kulay kagalikta. At tanong sa akin, ano ba anong pangalan ng iyong templo? Sabi ko sa kanila, ang binigay sa akin ng Diyos, inulat sa manawag sa ulam, yung in-time message of Yahweh for New Jerusalem, Temple Living God, Jesus Christ, dahil buhay ng Diyos. Iyang baba, itong dala-dala ko ba yan? Sino man ang nahawak kung Jesus Christ, kung Jesus, pamilya tayo lahat. Kahit anong religion mo, iisang kagaligtas natin, dapat magmahalan tayo lahat. Huwag tayong pagpataasan. Huwag tayong mag-inggitan. Iisa ang Diyos natin. Paano tayo ay pipiliin ng Diyos? Huwag tayo mismo. Hindi nagkaintindihan. Iisa ang pangalan ang dala-dala natin. Amen? Yun ang sinabi ng Ama. Ngayon lang ang sasabihin sa inyo rin. Tayo, ikaw at ako, lahat man at sino man, rigin yan. Kamahan na yan ang tunay mag-relasyon sa Diyos. Magkakaisa tayo, maghalang ka ito. Ang Diyos sa atin. Para di na mahirap ang Diyos pamimili sa atin. Dahil tayo, pag-isay na ng Diyos, bilang araw at harap tayo sa Kanya. Kung tayo kung ano nakasala ka, ano nagawa mo, doon ka. Pagsama-sama kayo, para sa kayo ang mga ginawa. May tulog yan ito, nakalimutan natin. Diba? Masarap kung tayo ang naglingkod sa Diyos. Masarap magmahalan ang bawat isa sa atin. Pag-ibig. Koso lahat yan. Wala man, sino man, mas may girig pa sa Kanya. Tayo, magkumbaba, itapas tayo ng Diyos. Dakilang Diyos. Kagaligtas natin ay si Jesus. Hindi tayo dadarating sa ating Ama, kundi darating sa anak. Saan si anak? Doon ang Ama. Tama po. Kahit tama ko, di ako nagbabasa ng Biblia. Magtanong ka ngayon, ikaw nalilingkod at sasagutin kita. Dito, maraming salamat. Siya ang nagbibigyan sa mga bata. Dahil maganda ang mga bagay
binigay sa kanya ng tutulad ng Diyos. Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang kanyang ginagawa. Kahit hirap siya, tuloy pa rin dahil ito niya at darating siya sa paraiso ng Diyos. Alam mo, nakikita ko siya, hindi na kita. Minsan, hindi ka pa kumakain. Minsan, saan-saan ba ako? Dahil binigay siya yung natutulan na doon, ginawa mo mo. Kasi mo sabihin niya, sabi ng Diyos, mga tayo sila, kahit sino sa akin, basta kung ang katutulan sa binigay sa akin ng Diyos, dapat kailangan natin ipusingin dahil yan ang lahat. Yan tayo patutuwa sa kanyang paraiso. Dahil dito, namugunahin samantala tayo dito. Ito yung binibigay ko ng aral dahil sa kanya para tayo ay ipunin ang mga pinili. Depende maniwala, ay maniwala hindi. Kung pumili, ay hindi. Dahil sa inyo ang kaligtasan, hindi sa akin. Dahil yun ang mensahe ng Diyos, maraming salamat sa inyong lahat. Yan ang gusto ng Diyos. Walang religion. Ito ay bitang lahat sa pangalan ni Jesus. Iisa tayo na. Dahil bakit Ama sabi ko, ayaw victory dahil sa mahal na yung drug-drug yan. Sa akin sila lahat. Ang ayaw ko lang narinig ko sa kanila, nagpapataasan sila parehas na saan ang puso nila kung tinanggap nila ba o hindi, bakit sila hindi nagkakasundo. Ang bawat isa, iba-ibang religion. Mga iba, nakaintindi yung iba, pinipilit nila silang ligtas. Ang tanong doon, nakaharap mo na ba ang Diyos ay hindi pa? Kung naharap mo na sa Diyos, pwede mo sabihin, ligtas ka. Kung ikaw lang magsasabi, kahit sino man, kahit anuman nandito sa lupa, kung hindi tayo ay nakaharap sa Diyos, wala tayo, makumin tayo. Kaya lang Diyos ang pwede maghusga sa akin. Dahil siya ang pipili kung saan ka patutungo. Dahil nakatakda tayo, bawat isa sa atin, kung saan tayo ilalagay ng Diyos. Malinis ba? Hindi. Malinis pa, ma. Okay. Maganda bang mensahe dumating sa iyo? Burasong lahat yan. Kung ano man ang binigay para makabuti, tanggapin mo. Pahalan ng Diyos sa iyo. Ang sabi niya, amay din. Napapagaling ka ba ng mga sakit? Hindi ako. Ginamit na ako ng Diyos. Ang Diyos ang pagaling sa kanila. Dahil ako ay naglingkod sa Kanya, naglingkod din ako sa inyo. Wala ako kapangyarihan kung hindi galing sa Diyos. Kung Jesus Christ sa atin si Jesus. Kung hindi ako ginamit, walang bisa ang basbas ko. Kung lahat ang mga kilos ko, tatanong ko sa Diyos. Paano mo silang makapausap? At binigay sa akin, bawat kilos ng aking kamay, dito kami magkakaintindihan. Dahil yun ang binigay sa akin ng Diyos. Huwag niyong gayahin kung hindi binigay sa inyo. Kanya-kanya tayo binigyan ng Diyos. Kapangyarihan, may arat at wala, pantay-pantay sa Kanya. Dahil ang importante, yung gawain yung mabuti. May arat naman, mataas ka man. Pagdating sa Diyos, walang mataas, walang mababa, pantay-pantay. Ang gawa mo mabuti, doon ang gusto ng Diyos. Doon ang gusto niya. Ikaw ililigtas na dahil di ka nag-api. Ikaw ay inapi. Ang lahat man, ang sino man inapi, hindi nagsasalita at kumaba at tumawag sa Kanya. Papalag siya. Siya ililigtas ng Diyos. Amen? Amen. Dahil ang lahat yan, walang posible sa Diyos. Yun lang ang sasabihin ng Diyos para sa atin, para napakapulot na naman tayo ng aral para binaba niya para sa atin. Amen? Amen. Ito nga ang basbas ng Ama, ng dakilang Ama natin, si Jesus.
Pati ang basbas, pinagawa sa akin ng Holy Spirit. Dahil ang lahat yan, hindi ako basbas. Kung hindi ang Diyos sa akin, ang Diyos mismo ang nagpagawa sa akin ng Holy Spirit, gawin mo ito kung basbas sa mga tao. Ang Diyos, para rin para na tayo sa kabutihan, ang asay natin sa pangalan ni Jesus. Maging siya dito si Father Eden sa October 13. Kasatas, arawan ko, si Father Eden, mga siya dito. Dito, si Father Eluya, si Father Wayne, nag-isa dito. Si Father Wayne, unang misa niya, ang sinurrender niya, binulong siya ng Diyos. Ang sabi niya, Ama Eden, mayroon bibigay, binilig ko sa Espiritu. Bakit? Sabi niya, ibibigay ko daw sa iyo. Saan mo ilalaga sa dami? Ang karamihan, surrender. Sabi ko, kung dadalhin mo dito, maraming salamat. Dinala niya. Katagal, bata pa siya at pinili niya. Antik. Sino lang utusan ang Diyos? Yung 3 oras niya, naging 4 oras. Nagpintuhan kami sa tagal ng kwento namin. Tama, hindi po. Ito ang upan. Ito po sa inyo pong lahat, mamaya. Ito, binigay niya sa akin. Gusto niya ba ayusin ito, ibigay ng ilaw? Sino nagutos sa iyo? Ang Diyos. Ibibigay ko daw sa iyo. Akala ko ay sa akin yun. Isusurrender ko sa iyo ang utos ng Diyos. Itong dalawa lang. Oo. Ito ang utos niya. Pinagtago niya galing sa 60. Oo. Ha? Hindi ito na binago na niya talaga ang binigay sa akin. Siya rin at taka. Binulong sa akin ng Diyos. Gusto niyo, sabi niya sa amin, kayo ba may pupuntan? Wala. O dito tayo. Dahil marami siya kwento tungkol dito. Mayroon akong bibigay para sa iyo. Ibig sabihin, itong dalawa ang mga babae. Ha? Tama hindi? Tulad yung binigay sa Supreme Court. Ibig sabihin, napapaliwanag ako, yung utos ng Diyos. Ang Diyos Ama ang pumasok sa Kanya. Katapos, binigyan pa ako ng radyo. Ito, 3 ang radyo niya. Ang tugtog niya doon. Ito. Doon sa pares. Pahawakan ka ng Diyos. Ngayon, pumasok sa kanya, umalis sa ang Holy Spirit sa kanya, hinanap niya ang radyo. Ang sabi ng mga apostolis niya, binigay mo na kung tama din. Ang Holy Spirit pumasok sa kanya. At yun, binigay sa akin. Tama, hindi. Hindi ako humingi ang banal na Espiritu ay sila magpatutuo ng tao. Si Mami, marami na kami pumunta sa mga espiritual. Nag-vlog ang mga banal na Espiritu at sila ay magpatutuo sa akin. Hindi ako magpatutuo, sila ang magpatutuo sa akin. Lahat ng mga kagamitan ng baston, ang sari-saring baston, at mga itong puso ito.
Lumutang ito sa tubig. Binigay sa akin ng amang mata, puso. Puso talaga ako. Ha? Puso ni Papa Jesus. Puso ni Jesus, may puso siya. Marami akong puso. Parang sabi niya, ala, ito, simbolo, binigay ko sa iyo. Kasi maraming bagay na hindi natin malalaman, Diyos lang ang nakakalam. Gagamitin ng mga tao, Diyos lang. Basta importante, ngunay-ngunay lang tayo, kumakumbaba lang tayo, ang Diyos ay istakas tayo. Amen. Ano? So, sa mga resesta, espiritisya ko pumunta ako sa kanila, hindi nila ako parang nakisalo magkasal sa kanila. Dahil sinasabi niya, punta ka na sa tabi, punta ka na sa tabing dagat, maraming bato doon lulutang para ipulin mo. Ang bato ko ito, 2007, saan lugar na pinapatulot sa akin, sabi ng ama sa akin, ipunin mo bilang araw at mayroon yan, gagampanan yan. Dahil ako lang at ikaw, ang bato yan. Bakit ordinary? Ordinary lang yan para hindi na-attract sa mga mata ng mga tao. Ang kalamitan yan sa loob, bilang araw ay siya. Ay kumuha. Parang hindi nagpaalam. Gabi, kinabukas siya bumalik, umiyak siya, balik sa Manila. At ko siya ang buong pamilya. Umiiyak siya alas 6. Sabi ko, bakit? Hindi ko alam ko bakit akila yung masakit ang kamay namin tatlo. Makila sila magkama. Pinatok kong kamay ko, biglang may pinulong sa kumuha sila sa bato. Ikaw bata ka kumuha ng bato dyan. Ikaw bata ka, ikaw lang babae dyan. Ikaw lalaki dyan. Opo, bakit pumasok si ama? Hindi niya alam bakit alam niya. Ang bato ay may karapatan na magsalita. May nagsusubong sa akin. Dahil ang bato yan, may naipon lang sa akin yan. Bilang araw, gagamitin yan. Hindi ko alam anong klaseng bato yan. Basta pinaipon sa akin ng Diyos, ipunin ko. Dahil pagdating niyang oras yun, malalaman ko na rin kung anong dapat gawin. Anong tatak ng Diyos? Ang tatak niya, di ba bato? Nilibing siya sa bato. Sa kuwibero bato. Magbalik bato pa rin. Ang bato yan, bato ni Jesus. Ang puso ito, puso ni bato ni Jesus. Dahil ang lahat yan, habang tayo ay naglilingkod, nagbabasa ng Biblia, nakasulat lahat sa Biblia. Por ito, ang lahat, walang posible, sang posible sa Diyos. Sa'yo, may misay sa'yo. Ano ang misay sa inyo? Alam ko may misay. Tinanong ko kanina sa pasok. Yes! Magandang hapon po. Aksidente talaga ang pagpunta ko dito kasi pangalawang beses na ako dito. So, nagmumuni-muni po ako sapagkat mahirap gampanan ang tungkulin ng bawat isa. Hindi ko rin masasabi sapagkat yung sa akin din ay sabi nga ni Amang Eden na tayo ay may kanya-kanyang tungkulin na ginagampanan. Sa akin kasi, sa aking sarili, marami din po akong mga pagsubok na dumaraan. Pero ang pinaghahawakan ko lang ang Amang nasa langit. Yun po ang sinabi din ni Amang Eden. Tayo ay kumapit, tayo ay humingi ng kapatawaran ng ating mga nagawang kasalanan. Sapagkat sabi niya, bago ako dito pumunta, hindi basta-basta pumunta. Kasi maraming mga hadlang. Hindi, sabi ko, may pagkakataon siguro, babalik po ako, Ama. Pero siguro, hindi ko masasabi. Pero tumatawag talaga siya. Sabi niya, bumalik ka. At yun ang mensahe na gusto iparating sa akin ng Panginoon.
At yung nag-text na ako, sabi na wala naman Sabi na nila, ang templo ito ay hindi para sa akin, para sa karamihan. Kasi nga, hindi para sa akin ito. Sabi nga ni Amang Eden, ako ay instrumento lamang. Pero kapag tayo ay naniniwala sa Kanya, naniniwala tayo sa lahat ng bagay, ay makakamtam natin sa buhay na walang hanggan. Kasi, ang sabi sa akin nung nakaraang araw, may isang taong lumapit sa akin at ang sabi niya, anak, pakisabi sa mga tao na magbalik loob sila sapagkat ako ay darating parang araw. Naku, kayo ba ay tinawag kayo na pumunta dito? Kasi nasa simbahan ako Ako din ay nagdarasal sa Our Lady of Manaoag. Pero pumunta siya doon, sabi niya, pwede ko bang sabihin sa'yo? Kasi alam ko na ikaw ay isang katikista, nagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Amang Eden, sabi niya na, ang mga katikista ay mga taong may pananampalataya, pero kulang ang pananampalataya na ikakalat sa tao. Ang sabi ko nga, sabi ka ni Amang Eden, kung minsan walang tama yun. Walang talaga. Zero balance. Kasi sa amin ang binibigay lamang ng simbahan bilang katikista ay honorarium. Sabi nga ni narinig ko kasi nag-Amang Eden na hindi lang tayo sa material na bagay. Ang sabi niya, kailangan din magpakumbaba at mayroon kang pag-ibig. Opo yun, may pag-ibig. Ang pag-ibig ay nasa puso ng tao. Sabi nga, ako man ay galing din dyan. Kasi nakita na naramdaman ko si Amang Eden noon, naglalakad-lakad yan yung saan-saan. Nag-meet nga kami doon sa simbahan, pinag-ulit-ulit ko talaga. Ano lang yan, sabi niya, pumunta ka, doon ka sa may karanglaan. Oo, pero sabi ko, hindi ko alam kung pupunta ako kasi maraming mga dahilan na hindi ko maintindihan. Pero nung sabi niya, pumunta ka na sa akin, kaya nagtaka ako yung templo niya dito ay lumaki. Kasi doon, sabi sa karanglaan, hindi ko talaga malaman. May mga siguro may misteryo na gagawin sa iyo ng Panginoon. Pwede kang magsalita, pwede kang magbigay ng mensahe, sabi niya sa akin. So, yun, unang-unang pagkakita namin, hindi si Amang Eden ang nakita ko, kundi ang nakita ko ay ang Panginoong Yesus. Ang nagsasalita, hindi naman po sila, kundi ang Panginoong Yesus. Sila po ay binigyan ng pagkakataon na ipamahagi sa bawat tao. Ang sinasabi ay pag-ibig. Pag-ibig. Sabi niya, wala tayong dapat pag-awayan. Tayo ay iisa. Ano man ang ating pananampalataya, tayo ay iisa. Kaya po, narito po ako ngayon, ng aksidente lamang sa pagkakataon. Siguro, may gusto ipahiwatig pero hindi ko maintindihan. Lahat po tayo ay tinatawag po tayo ng Diyos. Sabi nga nila sa English, many are called, but you are chosen. Maraming tinawag, pero tayo ay mapalad kasi tayo ay narito sa panahon ito. Kaya nga, lubos-lubos ang pagpapalad ng Diyos sa atin. Itong biyaya ng ulan, ito ay bendisyon para sa atin. Ang masasabi ko lang po, sana po patawarin po ako sa lahat ng nagawa ko po kasalanan. Patawarin po ako sapagkat ako lang po ay tao. May damdamin din po ako, natutuso din po ako. Pero ipinapanalangin ko sa Panginoon na sana
makita ko yung daan patungo sa kanyang balang araw. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ricky. Kami yung mga pinaliwanag ng mga dito, mga kataman, hanggang nanonood. Maraming salamat. Nilabas mo ang bagay na gusto mo sabihin na ikaw lang nakakalam yan at yan din binigay sa ng Diyos. Gawin mo, kampanan mo. Ituloy mo ang mga aral na mabuti para maraming maraming ay susunod at bumalik sa Diyos. Dahil kailangan natin na ngayon, huwag natin iralin ang sarili natin. Minsan, spiritual natin, ang karamihan, yan lang. Dahil nauna-una, dumating sa kanila, kayaan nila. Umiram ang tao nila. Mayroon mga mensahe binigay sa kanila, ayaw nila, ay halos hindi nila tanggapin dahil nahiya sila sa tao. Ano bang klase? Nasa tao kang nahiya kung hindi nagbigay ang buhay sa iyo. Kung kang mahiya na ang buhay yan sa kanya, dapat tuloy mo ang gampanan ang pinagawa sa iyo. Huwag mo baliwalain ang lahat binigay sa iyo ng Diyos. Baliwalain mo ng tao, siya lang, isipin mo lang, nakakatulong ka sa ibang tao, yung gustong kuminig sa iyo. Tama hindi? Laban sa laban. Huwag natin iralin ang sarili natin kung ano man ang katungkulang binigay sa atin ng Diyos. Gampanan natin, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Huwag kang mahiya. Sugod lang basta ang kabutihan ng ang iyong gawa at marami ka natulungan. Meron yan, surugot, asar, nandyan yan. Nasa paligid-ligid, huwag mo silang pansinin, basta gawin mo lang ang iyong pinagagawa sa iyo. Ang sabi ng Diyos, ang lahat man ang naglilingkod sa akin, anak, huwag mo ka nang tumibo dyan, kung na ang bibigay ng parusa sa kanya. Nakasulat din sa Biblia, ang gawa ng masama, ang kabayaran ay hindi niya buhay yan. Buhay may ang kayabangan niya, ang katawan niya. Hinam niya rin sa Diyos yan. Kailangan at isip ang bawat salita ay isipin mo na bago ka magsalita kung nakakasakit ka ba o hindi. Huwag pabigla-bigla. Huwag pasugod-sugod. Isipin mo na ang sabi ng Diyos sa atin, anak, huwag kang magsalita, makakasakit sa kapwa mo. Kung oras na nasaktan yan, pati ako na rin nasaktan mo. Dahil anak, katawan ko ang pinahirap ko sa inyong lahat. Ang tirahan ko, bawat isa sa inyo, kung tinanggap niyo ako, ay nasa puso niyo. Ang tahanan ko, nasa inyo. Kung talagang puso, dito ang tunay ng tahanan. Kung tinanggap mo siya, at siya patutungo sa iyo. Ang sabi ng iba, paano siya papasok sa puso natin? Dahil ang Diyos, walang simple. Kung tinanggap mo siya, buksan mo ang puso mo at siya kanyang tahanan. Ang tahanan niya, ang puso mo. Ang tunay niya tahanan ay nasa langit. Kung tinanggap mo siya, tatanggapin ka rin sa paraiso niya. Puso mabuhay ang lahat. Kahit sino man at pumunta dito, ay hilaya, ay freedom, ay ang salita ng pangalan ni Jesus. Huwag punta dito magmura, huwag mangusga, manlait. Hindi ito karapat-dapat dito. Ang dito, magkumbaba ng lahat. Pupulutin ang aral, mga aral ng kabutihan at sila awunin sa putik. Pataas ka na nga. Itataas mo ang sarili mo. Sobra ka na. Sabi ng Diyos, ipaba mo ang sarili mo, awunin mo sila sa putik. Kung bababa sila, itaas mo sila. Huwag mo itaas yung sarili dahil ikaw ay mataas na. Amen? Amen. Oo. Kasi sabi nila, ay mas mataas ako. Dahil binigay sa iyo ng Diyos, ang lahat ang gusto mo binigay sa iyo. Lahat ang aluang binigay sa iyo dahil sa ganda ng ugali mo. Ayun anak, binigay ko na sa iyo. Bakit nagbago ka na? Nanlait ka na. Noon ay sobra ang pagkumbaba mo. Ngayon, tumaas na, tumaas ang sahod mo, tumaas na lahat. At kaya kapangyarihan mo. Bakit? Wala ka nang nirespeto sa mga dati mong kasamaan mga mahirap. Saan ka ba galing? Di ba sa mahirap? Huwag ka magbawas ng kaibigan. Magdagdag ka. Dahil ang kaibigan mo kahit mababaya bilang araw, kailangan mo rin siya. Huwag magbawas, magdagdag. Dahil kung wala ka, sila ay wala din ang saya, samahan.
Ngayon, umasinso ka na, umunod ka na, nakalimutan mo sila. Sabi na ng Diyos, anak, lahat ang hiniling mo, binigay ko na sa iyo. Bakit yung kapatid mo, pinabayaan mo? Bakit hindi mo siya binalikan? Ibig sabihin, pati ako nakalimutan mo na, kung sinaktan mo siya, para ako na rin ang sinaktan mo. Amen? Amen. Yun ang aking sasabihin, pagpaliwanag sa inyo lahat. Maraming salamat ulit sa inyo. Handang tanghali po sa inyo lahat. Maraming salamat po, ma'am. Ngayon, hapon, wala yun, no? Basta sa akin, tanghali, hapon, isa na rin yan. Oh, yun lang. Okay. Kumusta? Pero masakit. Ayun, ito lang problema. Naglilingkod din sa tiban. Yes! Iisa tayo.